Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's video, Yorme, landslide, lalong tumaas sa survey. Di ba? So, grabe, di ba? Kasi tuloy-tuloy ang paninira nila kay Yorme, pero mukhang wala namang talab guys. Pero bago yan, siyempre, wag natin kalimutan na patuloy na sumusuporta sa ating channel ang mga Iskonians forever. Ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa mga Iskonians, mabuhay po kayong lahat at love, love, love. So yun na nga guys, talagang walang epekto. Ano mang paninira ang kanilang ginagawa. Kung maalala nyo guys, last month lang, ayon sa Okta Research survey, di ba, ayan o, nandiyan sa screen nyo, Isko Moreno leads by 78% versus Lacuna in race for Manila Mayor by Okta Research. So, pagkatapos ng October na yon, hindi na tumigil guys, di ba, sa mga patutsada kay Yorme. Lalo na, itong si Mayora, panayang pa-interview guys, napanood nyo naman sa mga vlog natin, di ba? Sa lahat ng interview niya guys, talagang walang magandang sinabi kay Yorme. Puro na lang paninira, di ba? Lahat ng projects ni Yorme, binubulag tayo. Binubulag tayo ng pangit lahat ang ginawa ni Yorme. Di ba? Pagdating sa mga projects na yan, lalo na yung utang, di ba? Talagang dinidiin niya na nahihirapan daw siya magbayad ng utang na yan. Di ba? Samantalang nung inaprobahan itong budget na to, siya naman nag-approve niyan kasi siya yung vice mayor. Di ba? At kasama ni Yorme sa mahabang panahon. At pagkatapos niyan, dahil nga makakalaban niya na ngayong 2025, puro na lang pangit, guys. Diba? Sa lahat ng kanyang interview, talagang nagda-draft name siya na si Isko, diba? Ay nagsisinungaling. Na si Isko ay scripted lang. Yung sinasabing, bumalik ka na. Bumalik ka na. Scripted daw yun. At kung ano-ano pa mga paratang, di ba? Binabakapan pa itong ni Joel Chihuahua. Nasabi niya ay pinagtaksilan sila ni Yorme. Ganon din yung isang Crocs, di ba? Na popogi-pogi lang daw, pero binabaon naman sa utang ang Maynila. So nakita nyo guys, silang lahat ay talagang wala nang magandang sinasabi kay Yorme. Na tila ba yung kanilang prinsipyo nung kakampi pa nila ay talagang nawala lang bigla dahil ayaw nilang patakbuhin si Yorme. Di sana guys, di ba, kung ginawa nilang tama ang kanilang trabaho, di sana walang sumisigaw ngayong Manileño na pinababalik na si Yorme. Di ba? So, talaga namang araw-araw guys, araw-araw. Kahit saan tayo tumingin sa social media, nakikita natin ang ginagawang paninira. At ito naman si Spamby guys, di ba? Kaya bago-bago niya. Okay lang sana mga panya ka. Di ba? Lalo na kung bago ka. At siya wala pa namang experience sa pagka-mayor. Di ba? Hindi pa siya umahawak ng local position maliban sa kanyang tutuktuin na isang party list. Di ba? So, nakita natin itong si Spamby. Namimigay ng maraming ayuda. Pero siyempre guys, di ba? Pupuntahan ng tao yan dahil alam naman natin. Dahil alam na, wait lang guys, baba ko. Yung aso ko. Yan, yung doggy ko. So, alam naman natin, kahit saan magpunta itong si Spamby, dinudumog kasi nga may dalang paayuda. Diba? At maintindihan naman natin ang ating mga kababayan at maraming mahirap na inaasahan pa rin yan. Sayang din. Pero siyempre, sa kabila ng yan guys, talagang si Yorme pa rin ang napupusuan. So, ito na yung 2025 election. Manila Mayoralty Survey. Yan guys, di ba? From 78 si Yorme, lalo pang tumaas. 83% guys, di ba? Palakpakan. Di ba?
lalo pang tumaas sa kabila ng kaliwat kanan na ng binabatikos, di ba? O paninira kay Yorme. Itong si Mayora, 13.3. Wala na, hindi na tumaas dyan, guys. At itong si Spam B, 3.7%. Yan, layo, guys. Kahit pagsamahin mo pa, palalo pa rin si Yorme. So, ito yung napapala nila. Di ba? Nasa kakaikot nila sa Maynila, ay sinisiraan nila itong si Yorme. Samantalang si Yorme, wala tayong naririnig na dinadrop name niya. Sinasabi lang niya kung ano yung real talk. Di ba? Pero never nang sinabi na talagang ano yung ang kalaban ng dalawa na to. Hindi maayos. Wala siyang sinasabi yun. Kumbaga, base lang, guys. Base lang on records at saka sa mga nangyayari. Kumbaga, real talk talaga. Kaya walang epekto, guys. Walang epekto yung kanilang paninira dito kay Yorme. Yan ang napala nila. Kumbaga, guys, sa kanila bumabalik lahat ng paninira. At lalo lang, di ba? Lalo lang napapamahal ang taong bayan kay Yorme dahil sa kanilang paniniwala. At ngayon kasi, guys, matatalino na, di ba? Matatalino na ang Manileño kasi kung dinadaan nila sa paayu-ayuda, di ba? Lalo na itong si Spambi, hindi nila madadala sa ganyan. Talagang ang nasa isip ng tao yung ginawa ni Yorme na hindi yun matutumbasan, hindi nila magigiba. Dahil nga talaga namang nakita natin at hindi lang sa buong Maynila. Even sa labas ng bansa, mga ambassador, di ba? Sa mga OFW, nakita ang ginawa ni Yorme. Kaya kahit anong giba nila, guys, dito kay Yorme, wala, hindi umuubra, lalo na silang nalulugmok. Di ba? Kasi nga naman, lahat ng ginawa ni Yorme ay kapakipakinabang. Di ba? Itong si Spambi, di ba? Sabi niya, ang dami kasi raw sinabi, di ba? Sabi niya, binenta mo ang area ng Maynila. Di ba? Yung sinasabi niya, nangutang ka ng billion, saan mo ba dinala? Dati wala ka naman, ngayon mayaman ka na. Di ba? Talaga naman, pati personal na paninira ay ginawa nitong si Spambi. Kaya ngayon, kulelat siya, di ba? Ayan, naka 3% ka. sa kabila ng mga paikot-ikot niya sa pamimigay niya. So, hindi pa rin naniniwala ang taong bayan, di ba? Si Mayora naman, di ba? Sa tagal ng sa politika, naging kampante naman siya, guys. Kasi nasa isip nito, wala siyang makakalaban mabigat. At suportado pa siya ni Yorme. Kaya nakita natin, halos hindi siya nagsisilabas. Walang halos nagagawa. Di ba? Hindi man lang naituloy. Yung mga proyekto ni Yorme na kung saan ay unang nagtiwala si Yorme. Kaya nga in-endorse niya yung Bunga Censo Manileño para nga magtuloy-tuloy ang kanyang proyekto. Subalit, anong nangyari, di ba? Pag alis ni Yorme, wala na, guys. Natulong na silang lahat sa kangkungan. Kaya guys, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya huwag natin itong tigilan. Kasi lalo pa yung maninira dahil nakita nila, kahit anong gawin nila, hindi sila umuubra. Matalino ang taong bayan, na ang puso nila ay nasa na kay Yorme, di ba guys? At si Yorme, alam naman natin na mahal niya ang Maynila. Alright guys, okay guys, ano mo sasabi niyo dito? Makakahabol pa ba yung dalawa na to? Di ba? Sa layo, di ba? Kahit pag dagdag mo yung dalawa, bali 16, sabi mo, 20%, ang layo pa rin. Sa 80%, guys. Panalong-panalo pa rin ang ating Yorme Isko Moreno. Right? Palakpakan mga Isko yan. So, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe. At ang lagi kong sinasabi, huwag kalimutan mag-comment. Ito kasi pagpapakita natin suporta kay Yorme, di ba? Yung simpatsya nyo, yung mga positive reaction nyo at comments para pag napanood ng ibang mga Manileño, lalo na mga botante guys, yung mga undecided pa, tiyak makukuha natin ang kanilang boto. So alright guys, hanggang dito lamang po at pagpalain tayo ng poong may kapal. So Manila, God bless!